Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-register ng iyong SSS number online ngayong 2025 para magkaroon ng user ID at password. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. And then hanapin at i-click lang natin itong create a my.sss account or login. At mapupunta tayo dito at dahil gusto nating magkaroon ng user ID at password, i-click lang natin itong create account. Dito kailangan nyo pumili kung member, regular employer, household employer, coverage and collection partner. So ang pipili natin dito ay member. At mapupunta na tayo dito sa member registration. So unahin na natin fill upan itong choose registration preference. At dito may pagpipilian kayo kung savings account number, UMID card, employer, household ID, payment reference number, date of loan, transaction number and UMID, check number of any monthly pension. Para sa mga nagtatanong kung ano itong registration preference. So ito yung gagamitin ninyo para makapag-register kayo sa SSS account online. So una, yung savings account number. Kung meron kayong savings account number na nakaregister na sa inyong SSS account, pwede nyo pong gamitin itong savings account number. Pero kung wala pa kayong savings account number na nakaregister sa inyong SSS account, dito tayo sa pangalawa, yung UMID card. So para po ito sa may mga UMID card nang dumating, pwede nyo pong gamitin itong UMID card at pagkatapos ilagay nyo po yung PIN code or di kaya yung mother's maiden name na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng UMID card. Pero kung wala pa kayong UMID pero employed naman kayo, pwede nyo itong gamitin itong pangatlo, yung employer ID or household ID. So hingin nyo po sa inyong employer yung SSS employer ID nila at yun po yung gagamitin ninyo as registration preference. At kung wala kayo nung una, pangalawa at pangatlo, dito tayo sa pang-apat, yung payment reference number. So, for example, nakapagbayad kayo sa SSS tapos may resibo kayo, may payment reference number yon. So, pwede nyo pong gamitin yon as registration preference. At kung wala kayo nung apat na nabanggit ko, dito tayo sa panglima, yung date of loan. So, take note guys, itong date of loan dapat existing loan to. Kung alam nyo yung date ng existing loan niyo, pwede nyo pong ilagay dito as registration preference. So hindi po pwede yung mga loan dati na tapos nyo ng bayaran, dapat yung existing date of loan po talaga yung ilalagay ninyo dito. At sunod ay yung transaction number and UMID or personal record. So kung meron kayong mga transaction number dyan nung kumuha kayo ng UMID, pwede nyo pong gamitin ito. At yung panghuli ay ang check number of any monthly pension. So kung tumatanggap kayo ng pension tapos may cheque yung tinatanggap ninyo, yung check number nun, yun po yung ilalagay ninyo dito as registration preference. So dapat meron kayo kahit isa sa mga to para makaproceed kayo at makagawa kayo ng user ID at password. So ngayon ang gagamitin ko ay payment reference number. So ito yung i-click ko. At dahil sa payment reference number yung ginamit ko as registration preference, so dito ilagay ko po yung payment reference number na meron ako. At kung nalagay nyo na yung payment reference number, i-double check nyo na lang pong maigi at pagkatapos proceed na po tayo dito sa baba. Yung paglalagay ng CRN or SSS number. So dito nyo po ilalagay yung SSS number ninyo. At dito sa gilid, ilagay nyo po yung mobile number ninyo. So make sure active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo. Kasi magsasend po sila ng OTP. At sunod punta na tayo dito sa paglalagay ng email address at confirmed email address. So make sure active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng email doon para ma-activate po at makagawa kayo ng user ID at password online. At make sure magkatulad yung email address at confirmed email address na ilalagay ninyo.
At sunod punta tayo dito sa baba sa paglalagay ng preferred user ID at confirmed preferred user ID. So sa mga nagtatanong kung ano tong user ID, so kayo po yung gagawa ng sarili ninyong user ID. Kasi ito po yung gagamitin ninyo once mag-login na kayo sa inyong SSS online account. So tandaan nyo pong maigi yung user ID na ilalagay ninyo at mas maganda gumawa kayo ng unique na user ID. So, dapat nasa 8 to 20 characters yung ilalagay ninyo at dapat nag-uumpisa daw sa letra. Pero dapat may mga numbers din at wala daw special characters except lang sa underscore. So, ito po yung example niya. Ganyan, Juan underscore Cruz 1234. So, pwede po kayong gumawa ng ganyan, pangalan niyo tapos apelyido, tapos lagyan niyo po ng numbers. At kung ganito na, may mga shades na yung na number of character, tapos yung format, ganito, may mga shade na, ibig sabihin okay na po yung user ID na ginawa ninyo. So make sure magkatulad yung preferred user ID at confirmed preferred user ID na ilalagay ninyo. At panghuli, punta na tayo dito sa preferred password at confirmed preferred password. So make sure guys, matatandaan niyo yung password na ilalagay ninyo kasi ito yung gagamitin ninyo once mag-login kayo. So itong dalawa yung gagamitin ninyo, yung preferred user ID at yung password na ginawa ninyo. So dapat nasa 8 to 20 characters yung password na gagawin ninyo. Dapat may letra, may maliit na letra, may malaking letra, may number, tapos dapat meron daw isang special character. So sa mga nagtatanong kung ano yung mga special characters. So kagaya ng underscore, number sign, asterisk, ganyan, yun po yung mga special characters. At kung may shades na po lahat ang mga bilog na nandito, ibig sabihin yan tama na po yung password na nilagay ninyo. At kung na-fill upan nyo na lahat, make sure na screenshot nyo to na part guys. Kasi dapat matatandaan niyo yung user ID at yung password na nilagay ninyo. Kasi yun po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At kung may makikita kayong ganito, so ibig sabihin yan, hindi po parehas yung mobile number na nilagay ninyo at yung mobile number na nakaregister sa inyong SSS online account. So kung ganun, mas maganda pumunta na kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para ipa-update yung information ninyo. At kung ganito naman yung makikita ninyo na merong nakalagay not found in your SSS record yung registration preference na nilagay ninyo, so ibig sabihin yan hindi po tinatanggap yung registration preference or mali yung registration preference na nilagay ninyo. At kung ganito naman, you cannot register yet due to your current membership status or due to your coverage indicated in your SSS record. So ibig sabihin yan, wala pa po kayong hulog sa inyong SSS online account. So dapat bago kayo mag-register sa inyong SSS online, dapat meron na kayong hulog kahit isang beses lang. Pero kung pagka-click ninyo ng next at napunta kayo dito sa step 2, ibig sabihin yan, tama lahat yung nilagay ninyo at pwede na kayong mag-proceed. So dito ilagay nyo na lang po yung last name, given name at middle name ninyo. So make sure guys, hindi po magkakabaliktad at kung ano yung last name, given name at middle name na nilagay ninyo sa inyong SSS account, dapat yun din po yung ilalagay ninyo dito. At kung may extension yung pangalan ninyo, kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dito sa extension name. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At dito sa baba, ilagay nyo na lang po yung date of birth ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa paglalagay ng mailing address information. So dito maglalagay kayo ng unit number, house number, street, and subdivision. Pero kung ano lang yung meron sa inyong address, yun lang po yung fill upan ninyo. For example, wala kayong room or unit number, wag nyo na pong fill upan yan. Wala kayong lot or block number, wag nyo na pong galawin yan. Kung street and subdivision lang, yun lang po yung fill upan ninyo. At pagkatapos dito, pili kayo kung nasa Metro Manila kayo or nasa province. So kagaya sa akin, nasa province, kaya ito yung sinelect ko. Tapos dito maglalagay ako ng province kung saan province ako, tapos city and municipality, then ilalagay ko yung barangay. So marami nagtatanong sa akin bakit daw hindi maklik yung barangay and city and municipality. Kasi po
dapat unahin nyo pag-select yung province. Pagkatapos nun, yung city and municipality, then barangay. Kasi kung diretso kayo sa barangay tapos hindi kayo nakaselect ng province and city and municipality, hindi po talaga kayo makakaselect. Pagkatapos niyan, kung naselect nyo na lahat, automatic na pong malalabas yung postal code ninyo. At kung okay na at nakalagay na kayo ng mailing address, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng foreign address information. So kung may foreign address kayo, ilagay nyo na lang po yan, yung city and zip code, tapos kung saan country, pero pag wala, wag nyo na pong galawin yan. So proceed na po kayo, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 3, yung pag-review ng mga details na nilagay natin, yung account information, personal information, at yung mga address na nilagay natin. So review nyo na lang po lahat kung tama ba yung mga information na nilagay ninyo at kung okay na, proceed na tayo dito sa baba, i-click lang natin tong box katabi ng I accept para ma-checkan. At pagkatapos i-click natin tong create account. At may makikita po tayong ganito, so nag-send daw sila ng OTP or one-time PIN sa mobile number na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng OTP for verification. So for example, wala kayong OTP na na-receive guys, pwede nyo i-click yung resend OTP. Pero kung meron na, ilagay nyo na lang po dito, then i-click nyo na po ang proceed. After that, kung ganito yung lumabas, ibig sabihin yan may problema sa system nila or medyo matagal kayong nakalagin. So ulitin nyo na lang po yung buong process. Pero kung ganito naman yung lumabas, successful na daw yung pag-register ninyo sa my.sss account portal ninyo. So ibig sabihin yan, okay na po yung registration ninyo at pwede na po kayong mag-login. So i-click nyo na lang itong back to login. At pagkatapos niyan, mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng user ID at password ninyo. So, kung ano yung user ID na ginawa ninyo kanina at yung password, yun po yung ilalagay ninyo dito. Kagaya ng sabi ko kanina, dapat tandaan nyo talaga yung user ID at password ninyo kasi magagamit nyo yan pag login. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong sign in. So sa akin guys, unang try ko, ganito yung lumabas, invalid user ID at password. So kinabahan ako, akala ko hindi pa pumasok yun. Kaya hindi ko na inulit kasi baka malak yung account ko. Ay nayaan ko na lang muna mga ilang minuto, mga 3 oras, 2 oras guys, tinry ko. Tapos nag-login ulit ako, tapos nilagay ko yung user ID at password ko. Pagkatapos click ko yung sign in. May nakita na po akong ganito, one-time PIN through SMS. So dito, pwede na tayong makalagin, i-click lang natin tong get PIN. At pagkatapos may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng OTP sa cellphone number na nakaregister sa inyong SSS online account. So dito, ilagay nyo na lang po yung OTP na marireceive ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong login. At pagkatapos may makikita kayong data privacy notice. So scroll down nyo na lang po yan. At dito sa baba may makikita po kayong I agree. So i-click nyo na lang po ito. At ayun na, makakapasok ka na sa inyong SSS account online. So pwede nyo na pong gamitin kung ano yung babayaran ninyo or kukuha kayo ng mga benefits. By the way guys, kung gusto niyo malaman kung paano gamitin ang bagong website ni SSS, may video na pong ginawa dyan. Panoorin nyo na lang po, ilalagay ko lang yung link sa description box.